Para sa ulat panahon, kaalis lamang ni Typhoon Inday, ngunit may banta na muling panibagong bagyo sa Pilipinas, bunsod ni Tropical Depression Haitian sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Wala namang bagyong direktang nakakaapekto sa bansa pero patuloy pa rin magpapaulan sa iba't ibang bahagi ng bansa ang habagat. Si Axel Perez para sa Weather Updates. Patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng Luzon, habang patuloy namang binabantayan ng pag-asa ang Tropical Depression Haitian na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa pinakahuling weather bulletin ng pag-asa na inilabas alas 4 ng hapon, makakaranas ang Ilocos Region, Benguet, Zambales, Bataan at Tarlac ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dulot ng habagat. Posible rin ang pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa minsang malakas na pag-ulan. Samantala, ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated rain showers o thunderstorms. Gayon din ang inaasahang lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao dahil sa localized thunderstorms. Huling namataan 1,205 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 55 kilometers kada oras at pagbugsong hanggang 70 kilometers kada oras habang kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers kada oras. Posible itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas, July 14, kung saan tatawagin itong Josie. Gayunman, ayon sa pag-asa, mababa pa rin ang posibilidad na direkta itong makaapekto sa lagay ng panahon sa bansa sa mga susunod na araw. Patuloy namang pinapayuhan ng publiko na subaybayan ang mga susunod na weather advisories at maging handa sa posibleng epekto ng habagat at mga localized thunderstorms. Para sa EuroTV News, ako si Axel Perez, sumasaludo sa bawat Pilipino.